ko ang kanyang likod. I need to talk to Dan about this. Kahit di magandang nangyari sa amin ngayon, kakausapin ko siya. I will not think of my feelings for now. I'm going to do this for my son. Magiging masaya ito kung makikilala at makakasama niyang kanyang ama. Katie, ikaw nang bahala kay Sam. Katie smiled and replied yes. Nilapitan ko ang anak kong kumakain at hinalikan sa noo. Mommy is going. I love you, baby. He kissed both of my cheeks, then giggled. Be home safe, Mommy. I love you too. Lumabas na ako sa kondo ni Katie. 2 araw nakalipas mula na mapanaginipan yun ng anak ko. Hanggang ngayon yun pa rin ang iniisip ko. Papasok na ako sa isang cafe na malapit lang sa kondo ni Katie. Since sinabi ni Katie wala siyang trabaho ngayon, pinagbantay ko muna kay Sam. I'm thinking tawagin si Dan bukas para makipagkita o di kaya ako mismong personal na pupunta sa kumpanya nila. Total, pumapasok naman na daw ito. Lagi may balita si Katie sa akin tuwing galing siyang opisina. Naalala ko sinabi niya noong isang araw na nakapagtataka lang hindi niya nabukang bibig ngayon. Kat, mukha nag-iba ang ihip ng hangin. Doon ako napangiti ng mapait. Inaasahan ko na yan pero masakit pala. Winala ko na lang ang gumugulo sa aking isipan at nag-focus na lang sa aking trabaho. Naisip ko tuloy sina Sanya at Glenn. Baka naroon pa rin sila sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho noon. Kailangan ko na lang silang bisitahin para kamustahin. I sat on the seat next to my nephew and watched him as he ate. All his features were from his father. When Kat approached me years ago by telling me that she's pregnant shocked me. This is really new, Dan. He never entered a relationship that close that he was able to get Kat pregnant. I was aware of his passionate attraction towards Kat. Masyado siyang halata kaya ayaw niya magpapasok sa kanyang kwarto dahil mukha ni Kat ang naroon. I know about that thing too, so I know how deep his love is for Kat. I've agreed with Kat to keep their son even though I know that it was wrong. I saw how he suffered. Di ko yun mapangalanan. Halos patay niyang sarili kakahanap kay Kat pero dahil namamanipula akong impormasyon ng mga investigador hindi niya talaga mahanap ang hinahanap. Di ko alam kung kailan ipapaalam ni Kat ang tungkol kay Sam sa kanyang ama. I won't ask. Hihintayin ko na lang ang magiging desisyon ni Kat. I will support her whatever it takes. Para ko na rin siyang kapatid. I've been with her through many years. Ninang, can I play outside? Naputo ng pag-iisip na magsalita si Sam. Tapos sa palatong kumain. Sasagot sana ako nung pwedeng ngunit tumunog ang aking phone. Tumayo si Sam. Lumapit sa sofa at binuksan ng TV. Sinagot ko naman ang tawag. It's from Mom. Yes, Mom. Is there any problem? I asked. Yes, honey. Kailan mo pumunta sa opisina ngayon? Di ako nakapasok dahil nagaya ang tita mong mamasyal. Nandun si Dan pero kailangan ka din niya doon. I'm really sorry, honey. I know this day is your rest day but please do this for me. I sighed and looked at Sam. He's very attentive on what he's watching. Mom, may ginagawa ako ngayon eh. Pwedeng... Oh no, honey. Please. Pagbihin mo na ako. Ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo. She used her soft voice that I knew will not refuse her request. Wala na ako nagawa kundi ang umoo. Thank you so much, honey. Take care and I love you. I even heard her giggle before cutting off the call. Paano na to? Nasa opisina si Dan at di ko pa pwedeng dalhin doon si Sam. I need to call Kat. Ninanap ko ang pangalan niya sa contact list at tinawagan ko. Nakailang ring hindi pa rin sinasagot. I tried dialing her number again. She's not answering. My goodness, Kat. Ngayon pang kailangan. Inulit ko ulit pero di niya talaga sinasagot. Tininan ko si Sam na ngayon nakakunot at natatawang pinagmamasan ako. I pouted. Baka sabihin nito nababalo ng tita niya. I think of an idea. Isasama ko si Sam pero kailangan ko tumbisa ng balot na balot at didiretso ko siya sa mismong opisina ko sasabihin hintayin ako doon. Great idea, Katie. May pupuntahan tayo, Sam. Do you want to come with your ninang? Tanong ko kahit wala tong choice kundi isama ko. His eyes widen and jump on where he is sitting. I would love that, Ninang. Where? Sa kumpanya. Ng tatay mo. Buling kong dugtong para hindi niya marinig. I'll go take my bath first, Ninang. He excitedly ran towards his room. I smiled and went to my room too. I took a bath and prepared the things I'm going to use in the office. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Sam nakapagpalit na. He smiled at me. Nilapitan ko siya. Hawak ko ang damit ipasusuot ko sa kanya para hindi siya pagkaguluhan sa opisina. No, I'm okay with my outfit, Ninang. I don't want that. He stopped me when I was about to put the coat on him. You need to wear this, Sam. We will remove this once we reach the office. Magpaprotesta sana ito pero papasuot ko na sa kanya. He pouted and nodded. Okay, Ninang, he said obeyingly.
Sinilip-silip ko sandali ang labas ng kumpanya bago ko pinalabas si Sam. Nandiyan na si Dan dala sa parking lot ng kanyang sasakyan. Pinalibot sandali ni Sam ang kanyang tingin sa kabuuan ng kumpanya bago sumulyap sa akin. Ninang, this company is too big. You work here? I simply nodded and held his hand to guide him instead. Ang daming bumabati sa akin at marami din nagtatanong kung sino ba tong batang daladala ko. Who's that kid, Ma'am Katie? Isang kakilala ko nagtangkang tanggalin ang coat ni Sam pero mabilis ko tong iniiwas. Magtrabaho na nga lang tayo? Irap ko sa kanila at nagpatuloy sa paglalakad. Sumakay kami sa elevator at alam kong nainitan na si Sam sa kanyang suot. Na makarating kami sa floor ko sa ng opisina ko, nila ko agad at tinanggal ang coat ni Sam. Pinagpapawisan na to. Nilabas ko sa bago extra shirt niya at binigay sa kanya. Kinuha niya to at nagpalit ng kanyang damit. Can you wait for Tita here for a while? I'll just text for something, okay? Tumango ito at tumupo sa sofa. After your work, Ninang, then we will stroll around, okay? Ngumiti ako. Alright, you watch that, you'll not get bored. I handed him the remote. Nagpaalam ako at tumabas ng opisina. Nasa hallway ako na makita si Lucas. Good morning, Katie. I raised my brows. Ma'am Katie? Nasa office na ba ang boss mo? Inayos itong kanyang buhok at tumango. Nandun, hinihintay ka. Sige, Ma'am Katie dadalhin ko lang to sa kabilang department. Tinawaan ko ito. Nagkibit-balikat ako at nagpatuloy din sa paglalakad. Kumatok ako 3 beses sa office na Dan. Yes, come in. I heard his demanding voice. Pumasok na ako. Good morning, cuz. Hindi makakapasok si Ma'am. Mamamasyal daw sila ni Tita. She instructed me of what will I do. Kinuha ko ang papel na i-review ko at bumalik ng opisina. Nakasimangot na Sam ang bumungad sa akin. I'm hungry, Ninang. Inawakan ito ang kanyang tiyan. Hay naku, kakakain lang. Gutom na agad. Okay. Hindi ako pwedeng magpa-deliver dahil baka makita nila ang kabuuan ng pamangkin ko. So I need to be the one to go and buy his food. Antayin mo ulit ako dito, Sam, ha? I'll go buy food there down. Sure, Ninang? He even opened the door for me. Bumaba ako sa baba at dumiretso ng store. I bought foods for Sam. Pabalik na sana ako sa loob na bangga ko isang gwapong nilalang at tatapon sa kanyang milk tea binili ko for Sam. Ala, I'm sorry. I was preoccupied with... Stop talking. You won't take back the time. Putol niya sa sinasabi ko. Ang suplado pala eh. Okay, relax. Sige, aalis na ako. Nagtangka ko lagpasan siya, ngunit nagulat ako nung hawakan niya ako sa braso at tiyahin pabalik sa kinatatayan ko kanina. Not that easy, woman. You owe me a date. He smirked. Ang gwapo talaga. Binawi kong braso na mapagtantong kanyang sinabi. Oh, you a date? Hindi ko palalagpasan ng ginawa mo. Look what you did on my shirt. Tinuro niyang kanyang damit na may mansa na. Umirap ako. I will pay for it. I don't need your money. I want a date with you. He looked at me seriously. Anong date ang pinagsasabi mo dyan? Don't me. Nilagpasan ko na siya na maalalang gutom ng aking pamangkin. Miss Katie, I will wait for our date. Kumunot ang noo kong nilingon ulit siya. Ngiti-ngiti ito. He knows me? Inirapan ko ulit ito at tumalikod na talaga para bumalik sa opisina ko. Sino kaya yun? Bakit niya ako kilala? Sumakay ako ng elevator. Mabilis naglakad palapit sa office at nagtaka dahil nakabukas ang pinto. My eyes widened. Mabilis ako lumapit at pumasok doon and to see nothing. Wala dito ang pamangkin ko. Where did he go? Lagot ako nito. Nilapag ko ang pagkain sa table at tumabas. Ang lawak-lawak ng kumpanya. Kasalanan to ng lalaking yon. Kung di sana siya dada sa baba, sana nandun pa sa loob si Sam. Marahil lumabas to para maghanap ng kanyang makakain. Panic consumed me. Palingaling nga ako sa paligid. Ayoko magtanong sa mga nagtatrabaho dito dahil baka maalarma ang mga sekyo. Mas sana maging komplikado ang lahat. Kung ano-anong bakanting opisina binuksan ko pero wala pa rin. Nagusto ko nito kay Kat. Paano kung makita siya ni Dan? Di pa naman din ito suot ang coat na pinasuot ko sa kanya. Tumaas ako sa pang-anim na floor kung nasa ng opisina ni Dan. Ibang kaba ang nararamdaman ko ngayon. Imposibleng sa lawak ng kumpanya dito siya mapapadpad. Sam, where are you? Nakaklose ang opisina ni Dan. Nilapit ko ang aking tenga sa pinto at wala akong narinig na boses ng bata kaya sure ako, wala dito ang hinahanap ko. Ano ba, Sam? Saan ka ba nagpunta? Ma'am Katie, ano pong ginagawa niyo dyan? Nasa private room po si Sir, may kasamang bata. Yung bata nakita ko sa Marinduque na kamukhang kamukha niya. Nanlalaking matang binalingan ko si Lucas. It was 8:30 a.m. when Katie arrived. I was expecting for Tita but since Mom invited her, she won't come.
I gave Katie the paper she needs to work on. Nang lumabas ito, hinilot ko ang aking sentido. I was upset for the past few days. I cannot explain the pain I'm feeling every time I talk to Kat about her coming back to me. I want to take her back, but I don't want to force her, even if I want. For all those years, hindi ko siya kayang palitan. I remained in love. I thought she would call me and ask if I'm okay, but I was wrong. Doon ako mas lalo nasaktan. She doesn't really care about me. She really wanted to stay there in Marinduque for what? Does she have someone else there? Kaya ba ayaw niyang bumalik ng Maynila? That's why she left me? Binaglit ko lahat ng iniisip dahil sinasaktan ko lang sarili ko. Lumabas na ako ng opisina ko. Uuwi na ako. I was distracted by my thoughts. Ang hirap kaya kapag siyang iniisip ko. Gusto ko umuwi at magpakalasing na lang hanggang dalawin na ako ng antok. I don't know but I have this feeling that something is pushing me to walk for the stairs, so I did. Na makababa ako sa 5th floor na agaw na isang batang lalaki ang atensyon ko. Di ko makita mukha niya dahil medyo malayo siya. Palingali nga ito at mukhang hindi alam kung nasan siya. Ba't may bata dito? I'm not allowing kids to stroll around my company. Imbes maglakad bababa, nilapitan ko ang bata. Halos malagutan ako ng hininga nang tuluyan kong maaninag ang kabuuan nito. Ilang mura pang ginawa ko sa aking sarili, lalo pa na mag-angat ng tingin sa akin at ngumiti. Hi, mister. Can you help me find my tita? I'm hungry and she said she'll buy me food but it's still not coming back and I'm very hungry. The little boy pouted. Hinawakan ng kanyang tiyan. Nanlalamig ang kamay kong hinawakan ng kanyang mukha. Okay, I'm gonna buy you food then we will find your tita later. Is that okay with you? Paus kong sabi. Tumango ito. Di ko alam ba't nagkagulo-gulong isip ko. This little kid is so familiar. Kamukhang kamukha ko siya. What the hell, really? Inawakan niya ako sa kamay at nagbigay ulit sa akin ng matinding pananabik. Instead of walking on the stairs, sumakay kami sa elevator. Hawak-hawak ko sa kamay ang bata. Tila hindi ko na ito kayang bitawan talaga. Ano ba ito nararamdaman ko? Ibang-iba. Nang makarating kami sa 15th floor, kung nasa ng pribadong opisina ko, pumasok siya doon. Let's wait for your food, okay? Tumango ito at ngumiti ulit. Kanina ko pa napapansin ang kanyang pangiti-ngiti. I called Lucas to get the food at iniakit iyon dito. I am sorry for disturbing you, mister. If only tita came back fast, I would not go out to her office. Ngumuso ito. Oh no, please don't say sorry. I am very much willing to help you. I will explain this to your tita once we find her. I gave him a smile. I'm Sam. Our name is weird, Tito Dan. Kahit ako nagulat. Magsasalita pa sana ako na marinig ko ang katok ni Lucas. Tumayo ako at tumayo rin si Sam. Sumunod ito sa akin. Good morning, sir. Nandito na po ang pagkain. Iniabot niya sa akin ito. Bumagsak ang kanyang tingin sa batang kasama ko. Nakita sa isang cafe doon sa Marinduque. Bakit ba nandito siya? Tumingin to sa akin habang nakangisi. Alam ko na agad kung ano ang iniisip niya. Kung ano man ang iniisip mo sa ngayon ay nagkakamali ka. I'm just helping him. Binalingan ko si Sam ng marahan niyang hinila ang laylayan ng damit ko. Tito Dan, can I eat now? I'm really hungry. Oh, I almost forgot. Okay, let's go to the table. Nauna itong umupo doon. Sige po sir, tubagan niyo lang po ako kapag may kailangan kayo. Tinangaan ko siya at sinarado ang pinto. Hinarap ko siya at binuksan ng mga pagkain. Tuwang-tuwa ito at nagsimula ng kumain. Gutom na nga ito. Hindi ka pinakain ng tita mo kaninang umaga? I ate but only little. I chuckled. Kung ito ang batang napagkamaran ni Lucas na anak ko ay nakita niya sa Marinduque, bakit ito nasa Maynila? This is not possible. Pero ang makita siya dito sa mismong kumpanya ay ibang usapan na yon. Ang weird. Pagkatapos niyang kumain, niligpit ko ang mga pinagkainan niya. So, okay Sam, we're going to look for your tita now. What's her name? Para mas madali nating mahanap ang tita mo. Tumayo ito at tumarap sa akin. My tita is... Naputo lang sinasabi nang biglang bumukas ang pinto. Nilawaroon si Katie na hinihingal. Agad tong tumingin kay Sam. Tita, you found me. Tumakbo to papunta sa pinsan ko na mas lalo pa nagpagulo sa isip ko. I was still confusedly looking at them until now. Katie is hugging Sam. Tita, si Katie kailan pa? Wala akong maalalang may pamangkin kami. Tita, we were about to look for you. Tito Dan offered help. Sam politely said. Nakita ko parang kinakabahan ng pinsan ko at nakatingin sa akin. Nagbaba ito ng tingin sa bata nang kalabitin siya nito. Katie, I called her. Tumingin ulit to sa akin. Nangihina na. Kumunot ang noo ko at tumingin kay Sam.
Pasensya na sa pinsan sa batang to ha. Makulit lang talaga. Hilaw tong ngumiti sa akin at nag-iwas ng tingin. You know my tita, Tito Dan? Tumango ako. Wow, that was awesome. Then if you're friends with Ninang, you might know mommy too? That made my heart throb. Narinig ko pa ang pagsighap ni Katie. Ngiti-ngiti. Sa akin si Sam. Who's your mommy? Magsasalita pa sana ng bata nang binuhat agad siya ni Katie na ngayon namumutla na. Pinsan, pasensya na sa abala ha. Sige, iuwi ko na sa Sam. Tumalikod to at nagmamadaling naglakad. Hey, wait, Katie, ihahatid ko na kayo. Sumunod ako sa kanila. Parang ayoko mawala sa paningin ko ang batang to. No need, cuz. I can manage. Hindi pa rin to tumitigil sa paglalakad. Naguguluhan namang nakatingin sa akin si Sam na buhat niya. Let him drive us, Tinang. I want to introduce him to mommy. He helped me earlier. He's a good man. Lumambot ang puso ko sa mga binitawan niyang salita. No, Sam, we just need to go home now. Sumakay ako sa elevator. I said, no, Dan, bumalik ka na sa loob. Babalik na lang ako mamaya kapag nihatid ko na si Sam. Hey, no need to shout, cuz. Para may tinatago ka kung makasigaw. Iyahatid ko yo at sabay na tayong bumalik dito. Gusto ko lang makilala ang nanay ng batang to. Bumaka sa elevator. Binaba niya si Sam at lumakad na sila palabas. I followed them. Dala ko ang sasakyan ko kaya hindi mo pwede ang sinasabi mo. I can drive myself back here. Babalik ako agad. Pakilagay na lang sa office ko mga dokumentong aasikasuhin ko. Mahina niyang ani. Pilit tumatanggi. Katie is acting weird. She's not like this. What's with the sudden change? Are you two fighting? Is that my fault? I'm sorry, Tita, for not listening to you, but can you let Tito Dan drive us home? Please? I don't know, but I love his company, Ninang. I'm very comfortable with him. It was like I'm with my dad. Please, Ninang? Sam said, begging. Why? Where's your daddy? Bago ko mamapigilan ang sarili na tanong ko na. Lumungkot ang kanyang mukha at nagbaba ng tingin. Mommy said daddy's here in Manila and is busy, that's why I never met him. Bumagsak ang balikat niya. He never met his father? Umawang ang labi ni Katie at nakatingin kay Sam. Nakaramdam ako ng sakit sa kanyang sinabi. Iba ang impact nito. Salulyapan ko ang pinsan kong di makatingin sa akin at hinawakan ng kamay ni Sam at naglakad patungo na sasakyan ko. Di na ako nagsalita at sumunod na lamang. Umupo silang dalawa sa passenger seat. Umikot ako sa driver seat at sinimulan ng engine. Sa kondo ko, I nod at Katie. Maybe Sam's mother will fetch him here? Or are they living with my cousin? Kaya pala tahimik si S dahil tulog na ito. This is my chance to ask my cousin. Who are his parents, cuz? I asked seriously out of nowhere. Na-curious ako sinong kanyang mga magulang. Bakit hindi to kilala ang kanyang ama? Ano ba, Dan? Masakit ang ulo ko. Ayoko ma-stress. Pass muna sa mga yan. Umiwas to ng tingin at tumilig sa backrest. Pinikit pa ang kanyang mga mata. I was just asking about his parents. Why is it that's like it's my question is very hard to answer? Akala ko ba madaldal ka? Bakit kay napakasimple ng tanong hindi mo masagot? May tinatago ka ba? Pabiro kong sabi. Nagdilat ito. Kitang-kitang kanyang reaksyon sa rear mirror. She's shaking. Just drive us home, please, cuz, and don't ask any more. Mahinang-mahinang ani at bumaling sa labas. Di na ako nagsalita dahil wala rin lang naman akong makukuha ang sagot. Ngunit mas lalo ako naging interesado sa mga magulang ni Sam. Di kalayuan ng kondo niya kaya mabilis kaming nakarating. Nalingon ko sila. Ginigising na ni Katie si Sam ngunit humihikab ang bata, hindi pa nagigising. Ang itsura niya pamilyar na pamilyar talaga sa akin. He reminds me of my youth. Sam, we're here. Wake up. Ilang beses pa nitong tinapik ang pisngi at balikat ni Sam pero hindi pa rin gumigising. Buhatin ko na lang. Pagod siguro kaya mahimbing ang tulog. Hindi nagprotesta si Katie at hiniyan ako sa gusto kong gawin. Naunang naglakad si Katie. Tinitigan sandali ang tulog na bata bago lumunok. Parang ayoko na tong bitawan. Binuksan ni Katie ang pinto at pumasok. Sumunod agad ako pero halos magunaw ang aking mundo na makitang taong gustong gusto kong kulungin sa aking mga braso. Nakatayo ito at nakawang ang labi habang nakatingin sa akin at sa batang buhat-buhat ko. Malakas ang pagsinghap na pinakawalan ni Katie. Naiiyak itong nakatingin. Kay Kath, ako naman ay nanatiling nakatayo lamang at pinagmamasdan kung paano siya naga sa kanyang kinatatayuan. What the hell is the meaning of this? Why is she here? Di ba nasa Marinduque to? Tell me, I am just dreaming.